Ang banal na ebanghelyo, ayon kay San Lucas, Luke chapter 6 verses 12 to 19. Nang mga araw na iyon, si Jesus ay umakyat sa bundok upang manalangin at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag din niyang mga apostol. Ito ay sina Simon na tinawag din niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, Simon na tinatawag na Makabayan, Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Pagkatapos bumaba siya kasama nila at tumigil sa isang patag na lugar. Naroong maraming alagad at napakaraming tao buhat sa Judea, Jerusalem at sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at upang pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Ang mga pinahirapan ng masasamang espiritu ay pinagaling din niya. Sinikap ng lahat ng tao na siya ay mahawakan sapagkat may kapangyarihang lumalabas mula sa kanya. At siya'y nagpapagaling sa lahat. Sa bahaging ito ng Ebanghelyo, makikita natin ang dalawang mahahalagang punto sa misyon ni Jesus: pananalangin at paglilingkod. Bakit pinili ni Jesus ang mga ordinaryo tao at hindi ang mga pari at propeta? Pinili ni Jesus ang ilan sa kanila mula sa mga mangingisda, Pedro, Andres, Santiago at Juan. Karaniwang tao sila, walang mataas na posisyon sa lipunan. Ipinapakita nito na ang misyon ng Diyos ay hindi nakabatay sa talino o karangyaan, kundi sa kahandaan ng puso. Si Pedro, mainitin ang ulo at minsang nagalinlangan. Si Tomas, mapagduda. Si Mateo, dating maniningil ng buwis na kinamumuhian ng marami. Si Judas Iscariote, kalaunan ay nagtaksil. Ang lahat ng ito ay nagpapaala na ginagamit ng Diyos kahit ang mahihina upang ipakita na ang tunay na lakas ay nagmumula sa Kanya. Sila ay may iba't ibang pinagmulan. May mangingisda, may makabayan, Simon ang makabayan of Zelot, at may maniningil ng buwis. Kung tutuusin, magkaaway ang ilan sa kanila dahil sa politika at trabaho. Ngunit pinili sila ni Jesus upang ipakita na sa ilalim ng kanyang misyon, ang pagkakaiba-iba ay puwedeng maging pagkakaisa. Hindi sila hinirang dahil tapos na silang mabuo, kundi dahil kaya silang hubugin ni Jesus. Ang pagiging apostol ay proseso ng pagbabago at paglago. Tulad nila, hindi tayo tinatawag ng Diyos dahil tayo ay tapos na o perpekto, kundi dahil kaya niya tayong baguhin at gamitin. Kung susuriin, tayo rin ay may kanya-kanyang kahinaan, takot at kakulangan. Ngunit sa ating mga ordinaryong buhay bilang guro, estudyante, manggagawa, magulang o anak, pinipili rin tayo ng Diyos para maging tagapagdala ng mabuting balita. Hindi importante kung saan tayo galing, gaano karami ang ating pagkakamali, o gaano kaliit ang tingin natin sa sarili. Ang mahalaga ay ang pagtugon sa tawag ng Diyos at ang ating kahandaang magbago at maglingkod. 1. Pananalangin bago pumili. Bago pumili si Jesus ng 12 apostol, naglaan siya ng magdamag na pananalangin sa Diyos Ama. Itinuturo nito na bago gumawa ng mahalagang desisyon sa buhay, kailangan muna nating manalangin at humingi ng patnubay ng Diyos. Hindi lamang ito pagpapakita ng kabanalan, kundi pagpapakumbaba na lahat ng hakbang natin ay dapat nakaangkla sa kalooban ng Ama. Pagpili ng mga apostol, pinili ni Jesus ang mga ordinaryong tao, mangingisda, maniningil ng buwis at iba pa. Ipinapakita nito na hindi perpektong tao ang kanyang hinahanap, kundi yung handang sumunod at magtiwala sa kanya. Ganito rin tayo, kahit may kahinaan, pwedeng gamitin ng Diyos para sa kanyang layunin. 1. Pagpapagaling at kapangyarihan ni Jesus. Nang bumaba si Jesus, sinikap ng mga tao na siya ay mahawakan dahil may lumalabas na kapangyarihan mula sa kanya na nagpapagaling. Ipinapakita nito na si Jesus ang bukal ng kagalingan at kaligtasan, hindi lamang sa pisikal na karamdaman, kundi lalo na sa sugat ng ating kaluluwa. Ang hamon sa atin, maging tulad ng mga tao sa Ebanghelyo, lumapit kay Jesus nang may pananampalataya.
At gaya ni Jesus, ugaliin din nating ilapit ang lahat sa panalangin bago magpasya at maging bukas na kasangkapan ng Diyos sa paglilingkod sa iba. Reflective situation. Isipin natin ang isang nakailangang pumili ng mga leader sa klase. Bago siya pumili, hindi lang siya tumitingin sa katalinuhan ng mga estudyante, kundi nagdarasal muna siya at humihingi ng gabay ng Diyos kung sino ang may tamang puso at kakayahan. Sa ganitong paraan, ginagaya niya si Jesus na nanalangin muna bago pumili ng kanyang mga alagad. Mga larangan kung saan natin ito may sasabuhay. 1. Sa pamilya, mga magulang na kailangang magdesisyon kung paano palalakihin ang mga anak. Kailangan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. 2. Sa trabaho, mga lider na kailangang pumili ng tamang tao para sa mahahalagang gawain. Mahalaga ang panalangin bago magtiwala. 3. Sa simbahan o komunidad, sa pagpili ng mga tagapaglingkod o volunteers, hindi dapat base lang sa husay, kundi sa panalangin at discernment. 4. Sa personal na buhay, bago magpasya sa landas ng career, pag-aaral o relasyon, dapat muna tayong lumapit sa Diyos. Panalangin, Panginoong Jesus, salamat po sa halimbawa na inyong ipinakita na bago kayo gumawa ng mahahalagang hakbang, ay nanalangin muna kayo sa Ama. Turuan po ninyo akong maging mapagpakumbaba at laging umasa sa inyong patnubay bago ako magdesisyon sa buhay. Sa aking pamilya, trabaho at komunidad, bigyan ninyo po ako ng karunungan upang piliin ang tama at maging kasangkapan ng inyong pag-ibig at paglilingkod. Tulungan ninyo rin akong lumapit sa inyo ng may pananampalataya, gaya ng mga taong gumaling sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Panginoon, Ikaw ang aking kalakasan at kagalingan. Naway ang bawat desisyon at hakbang ko ay maging ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Amen.